Mapagyamang buhay mga kamundo, saan mang dako ng daigdig naroon ng bawat isa, hangad po ng inyong lingkod na naway ang lahat ay makapamuhay ng ligtas, mapayapa at maunlad. Ngayon naman po mga kamundo ay aking ibabahagi sa inyo ang kasaysayang pinagmulan ng sinaunang mangkukulam sa ating daigdig. Kasaysayang maaring bumalansi at pumukaw sa ating kamalayan kung kailangan ba natin silang kapangilagan o katakutan. Mga kamundo, bago natin simulan ang pagbabahaging ito, tayo po muna sabay-sabay na magbigay pasinaya at pasalamat sa kadakilanan pong may kapal na patuloy sa pagsaboy ng walang hanggang pag-ibig at pangangandili sa lahat ng may buhay sa buong sanlibutan. Atin na pong simulan. Ika-15 taon sa bansang Inglaterra, mahigpit na ipinagbabawal ang pagsasagawa ng ritual gamit ang mahikang pangdiablo o pangkukulam na umuugnay sa pagsamba o pakikipagkasundo sa mga diablo upang magkamit ng itim na kapangyarihan at makakaliwang puwersa na magdudulot na mapamuksang lakas o misteryosong galaw at estado na mahirap may paliwanag ng ilang dalubhasa o eksperto. Maging ang pagdudulot ng di may paliwanag na pasakit, kalungkutan, paghihinagpis, karamdaman, kamatayan at pamimigati ng kanilang makakaaway o ng ilang inosenteng tao na nais nilang maging mabiktima. 1544 sa bisa ng batas na ipinanukala at ipinatupad ni Ginoong Henry VIII ng England, ang pangkukulam ay may tuturing na mabigat na krimen na sa sinumang mapapatunayan sa naturang aligasyon nung kanyang kapanahunan ay mapapanambitay. Subalit ito ay binago noong 1547 na naglalahad ng pinakamalalang batas o kaparusahan hanggang 1604. Buhat noon marami sa mamamayan ng Inglaterra sa kapanahunang yaon, humigit kumulang 1,000 ay dumadanas ng malungkot na wakas sa pamamagitan ng bitay sa sinumang mapaghihinalaang nagsasagawa o sangkot sa pagsasagawa ng ritual na may kaugnayan sa Sa haba ng panahong mula ika-1500 taon hanggang ika-1700 taon ng pagtugis sa mga naturang sangkot sa pagsasagawa ng kulam, pihadong marami-rami din ang mga nahatulan. Laki pa ng ulat na nagsasabing 70% ng mga nadakip at nahatulan ay mga kababaihan. Nung araw o sa nasabing kapanahunan, kaugnay ng umiiral na batas, napapatunayan o mapapatunayang guilty ang isang tao sa pagsasagawa ng pangkukulam o witchcraft kapag may mga palatandaan o marka na matatagpuan sa kanilang mga katawan o nakaukit sa kanilang balat. Okay, lalong-lalo na kapag ito ay matatagpuan sa kanilang noo, batok at kaliwang balikat. Mga simbolo na saklaw ng pangdiablo at mga simbolong may kinalaman sa pangkukulam o di kaya kapag natagpuan sa kanilang pag-aaring kagamitan na madalas gamitin sa ritual ng pangkukulam gaya ng aklat, ilang di pangkaraniwang karayom at tungkod at iba't ibang uri ng mga buto o bungo ng mga hayop o tao. Ayon sa kasaysayan, ang sinumang kakikitaan ng mga naturang palatandaan at kagamitan ng kahit sino ay maaaring isuplong sa kinaukulan hanggang sa mahatulan agad ng walang malino na paglilitis. Marami naman sa nagsasabi ayon sa kasaysayan na ang mangkukulam di umano ay sumasanib sa mga hayop tulad ng pusa, ahas, uwak, kwago at iba pang hayop na may sungay at makamandag na mga pangil sa pamamagitan ng mga bulong o dasal. Nakapaloob din sa kasaysayan ng araw na ang kinauukulan ay may isinasagawang kaparaanan upang matukoy kung ang isang pinaghihinalaan nilang mangkukulam ay totoo o hindi sa pamamagitan ng pagtali nito sa nahuling tao at hagis o iuhulog sa lawa na kapag siya ay lumutang, siya ay positibong mangkukulam at kapag siya naman ay lumubog, may tuturing na siya ay pangkaraniwang tao lamang. Sapagkat ang sinaunang matatanda ay nagsasabing lumulutang ang isang mangkukulam na inihagis sa lawa dahil sa inayawan ng buhay diwa ng tubig ang katawan nito. Habang ang kaligtasan o seguridad naman ng karaniwang tao na nakatali at inuhulog sa lawa ay malamang sinapit din ang malungkot na wakas sapagkat walang naitala sa kasaysayan na muli nila itong iniligtas mula sa posibleng pagkalunod. Habang ang isa sa kanilang kaparaanan naman ay ang pagtorture sa pinanghihinalaang mangkukulam gamit ang pinakuluang tubig alat na unti-unting ibubuhos sa dila ng akusado habang nakagapos ang akusado hanggang sa ito'y mapaamin na siya ay mangkukulam. Sa sobrang pahirap na dinanas ng akusado o napagkamalan, nagagawa na lamang nilang umamin na sila ay mangkukulam. Kaakibat ng kanilang pag-amin ay ang namumuong paghihiganti sa kanilang isipan na kadalasan ay nag-iisip ng damay at kanyang papangalanan at ituturo din ang mangkukulam na nais niyang idawit upang sabay-sabay nilang sapitin ang nakakapangilabot na wakas ng kanilang buhay. Noon pa man,
Ang pangkukulam o witchcraft ay lubos na pinangangambahan o kinatatakutan ng mga hari at reyna sapagkat kaya umanong kitlin ang kanilang buhay kahit hindi nakakalapit sa kanila gamit lamang ang kanilang husay sa mahikang itim na kinasasaklawan ng pwersang pangdyablo. Bunsod ng umiiral na batas na ito sa Inglaterra noong araw, halos malipol ang maraming mamamayan ng naturang bansa na kanilang pinaghihinalaang mangkukulam sapagkat batid naman ng lahat ng karamihan sa mga kinauukulan na walang saysay ang bisa ng kanilang espada, kalasag at sibat kung ang kanilang makakalaban ay gumagamit ng mahikang pangkadiliman gamit ang pakikipagkasundo sa mga dyablo na kahit hindi pisikal na makipaglaban sa kanila ay maaari silang mapuksa ng walang kahirap-hirap. Sa mga nagtatanong kung sino ang napatunayang mangkukulam at kauna-unahang napatunayang mangkukulam na nahatulan ng bitay, ayon sa lumang kasaysayan sa liblib na lugar ng Hatfield, Reverill, Essex, England, nakatira si Agnes Waterhouse kasama ang kanyang anak na si Joan Waterhouse at kanyang nakakatandang kapatid na si Elizabeth Francis. Kilala si Agnes bilang Mother Waterhouse. Inuli silang tatlo ng mga kababaryo sa aligasyong sila ay may kinalaman sa pagpanaw ng kanilang kapitbahay at mismong asawa ni Mother Waterhouse o Agnes Waterhouse. Lulan ng di may paliwanag na sakit o karamdaman. Maging ang pagkitil ng buhay ng maraming alagang hayop na siyang magdidiin sa kanila na sila ay mangkukulam. Unang iniimbestigahan si Elizabeth Francis agad naman nitong inamin ang akusasyon kasabay ng paglalahad na minanan niya ang mahikang itim na salamangka mula sa kanyang lola kasabay ang pagbibigay sa kanya ng itim na pusa nung siya'y 13 taong gulang pa lamang. Kanya itong inilagaan sa loob ng 16 na taon, subalit kanya itong kinamuhian gawa ng pagpanaw ng kanyang sanggol na sa kanyang pananaw pusa ang may kagagawan. Subalit kanya ding napagtanto na marahil may dahilan ng lahat ng pangyayari, kung kaya naman kanyang napagpasyahan na ibigay na lamang ang pusa kay Agnes na ang pangalan ng pusa ay Baal. Ayon sa lumang kasaysayan, ang naturang pusa ay may kakayahang magsalita na tila ba'y bumubulong kagaya ng dyablo ang mga pahiwatig upang sabihin sa kanila ang mga dapat gawin. Maging ang mga sangkap sa pagsasagawa ng naturang ritual ay alam din ng pusa. Inilalahad din ni Elizabeth sa gitna ng isinasagawang pagsisiyasat na kapalit ng patak ng dugo ng isang tao, kayang magpalit anyo ng pusa tungo sa malaking di maipaliwanag na uri ng nilalang, habang si Mother Waterhouse naman o Agnes ay inaakusahang may kinalaman sa pagpaslang ng mga alagang hayop na kinabubuhay ng karamihan sa kanyang mga kanayon, kasabay ng kanyang pagbibigay panig na pinatay umano ng pusa ang kanyang alagang baboy upang mapatunayan ng pusa ang tinataglay nitong kapangyarihang itim at palagi siyang inuudyukang gamitin ang wikang Latin sa pagdarasal imbis na gamitin ang wikang Ingles. Hanggang sa maisipan ni Agnes na utusan ng pusa na sirain at wasakin ang ang ari-ari ang pagmamayari ng kanyang mga kapitbahay maging ang pagbaslang sa ilang mga kapitbahay. Subalit hindi sila nagtagumpay sapagkat marami din naman sa kanyang mga kapitbahay ay may matibay na pundasyon ng pananampalataya o paniniwala sa kapangyarihan ng pumay kapal. Habang ang anak naman ni Agnes na si Joan Waterhouse ayon sa kasaysayan ay napatunayang inosente at walang kasalanan, kung kaya naman siya ay pinakawalan at hinayaang mamuhay ng may kalayaan. Kasabay ng pagpapahayag na wala siyang natutunan ni Minana sa anumang gawaing umuugnay sa kanyang ina at hindi rin niya nagawang makipag-usap sa alagang pusa ng kanyang ina, July 29, 1566, sa naturang pag-amin ng mga akusado na si Agnes Waterhouse at Elizabeth Francis, kasabay ng ilan pang mga pahayag ni Joan Waterhouse na mas magpapatibay pa ng akusasyon laban sa kanyang ina at kanyang tiyahin na si Elizabeth Francis, ang magkapatid na sakdal ay agad pinatawan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay hanggang sa tuluyang malagutan ng hininga sa Chelmsford, England. Ayon din sa inilalahad na kasaysayang ito, may mga nagsasabing bago pa man
patawan ng parusang kamatayan si Agnes ay nagawa pa umano nitong humingi ng tawad sa Diyos sa mga nagawa niyang kasalanan o krimen. Ang karamihan sa aking naibahagi mula sa kasaysayang ito ay mababasa mula sa libro na inyong makikita sa screen, na kung may ilang nabago man, yun ay bunga ng ilang impormasyon mula sa iba't ibang aklat ng kasaysayan na nagtutuwid ang ilang mungkahing isinasaad. Gayunpaman, ang kasaysayan ay mananatiling kasaysayan lamang na madalas magkakapareho at madalas din namang magkakaiba. Anumang inilalaman ng bawat kasaysayan nating mortal, tanging Diyos pa din ang may akda ng bawat simula at wakas, na siyang makapangyarihang may alam ng lahat at makatwirang hahatol o huhukom sa anumang landasin ng buhay natin alinsunod sa mga hinulma nating kapalaran. Mga kamundo, patuloy po nating pangalagaan at pagmalasakitan ng ating kalikasan, maging mga aso at pusa, upang patuloy nating mabatid ang balansing enerhiya ng ating kapaligiran. Ito po ang inyong mundo at karunungan na lagi nagsasabing mahal ko po kayo. Maraming salamat po.